dito, determine the force in each member of the loaded truss. Make use of the symmetry of the truss and the loading. Ibig sabihin, yung loadings niyan, pagka natin yung symmetrical naman yung loadings, tsaka symmetrical din yung figure. So, paano masasabing symmetrical? Parang mirror. So, kapag dito sa axis of symmetry niya, kung ano yung nasa left side, yun din dapat yung makikita mo sa right side. Na-imagine? No. Sir, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, parang pag tinignan mo sa mirror, magkamukha yung magkapantay. So, for example, yung reaction natin dito sa A, nyari RA, tsaka RG, tapos kasi di ba meron tayo dito, sabi mo, sir, di ba pag hinge meron yung horizontal, AX, tapos AY. Kaso pag nagsummation ng forces horizontal ka, makikita mo na AX, 0. Tama? So, sir, ayan na. Ibig sabihin, symmetrical na yung loadings. So, kapag symmetrical na siya, so, kunyari 10, 20 to, mali ako, 10, 20, 10, 10. Ibig sabihin, yung total load na binubuhat ng truss ay 40 kilonewton. So, ibig sabihin, paghahatian lang siya ng dalawang reaction. So, this is 20 and this is 20. Pwede naman ito. Huwag kang hindi ka naniniwala. Mag-moment ka kay A. Sir, summation ng moment at A is equal to 0. Clockwise, positive. Kung ayaw mo na maniwala naman. Ano. So, we have 10. Ano yung moment arm ni 10? Yung unang 10 kay point A? 4. Plus, si 20, 6. Plus 10 times 8. Minus RG, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Equals to 0. Magkano si RG? Tama. 20. Oh, di ba? Oh, summation of forces vertical, 40 minus 20, di 20. Oh, yan na yan. Ganun lang. Oh, basta ha, symmetrical, no? Pagka symmetrical lang naman. Yun na yung tatawag na, no, engineering judgment. Sir, kahit wala na tong summation ng moment, pagka nakita ko symmetrical, okay lang, oo. Pwede na yun. Natanggap ko na, engineer na kayo na. Ngayon, sir, saan tayo magjo-join? Di ba? Pasasolve natin yung reaction. No? Sir, paano to? Hindi madami namang join. Di, mamili tayo ng member na dalawa lang yung naka-connect. Ano yung una? A. So, kapag symmetrical, kahit yung isang side na lang yung kunin natin. Kasi nga, symmetrical. Ibig sabihin, kung ano yung load mo dito, alin yung ka-mirror ni AB? GF. Oh, sana. Oh. And then, si AL, ano yung symmetrical ni AL? HG. Oh, edi pagka sinasummarize, eto na lang isolve mo kahit hindi ka na mag-solve dito. No? Method of joints pa rin tayo, ha? Baka next meeting, method of section, eto pa rin yung problem, no? Ibang method na. Okay. Sir, joint A. Again, paulit-ulit tayo. At joint A, ang tatandaan nyo, magmimili kayo ng member na mas konti lang yung unknowns. So, at joint A, ano yung mga nakakonect sa kanya? Nandiyan dyan yung force na 20 kilonewton. Tama? And then, si AB, kahit nga hindi nyo na-drawing yung yung pagganyan. No? Okay lang. So, basta yung mga force ay nakaganito. Si AB, tama? And then, ito, si, anong letter to? AL. O, ano yung slope ni AL? 2, nog to nog. Very, So, yung slope po nito ay 2, 2. Tama?
Anong gusto nyo? 2-2 yung gamitin nyo o yung angle? Ano ba yung angle nito sa tingin nyo? 45. Pero again, kung saan kayo mas komportable, kung mas gusto nyo ba yung angle or yung slope? Angle, no? Oo, angle na lang. Kasi mas, sabi nyo nga, sabi nga ni Sir Emil, Sir, mas kaya nila yung yung cosine. Okay. Arctan, di ba ito yun? Di ba 2-2? Pagka isosceles right triangle, 45 na yun. Ayan, engineering judgment uli yan, no? Pero pagka wala, di ba ganito lang naman kayo kumuha ng slope? This is the theta, this is 2. The tangent of theta is equal to 2 over 2. Theta is equal to arctangent of 1. Nasundan? Okay lang? Okay lang. Okay. Ngayon, summation tayo ng forces vertical equals to 0. So, ano yung mga forces vertical or along y? 20 plus AL. Ano yung y component ni AL? Sine of 45 equals to 0. So, magkano si AL? Para lang pampaganda ng drawing yung yung member. Negative 28 newtons, kilonewtons. Sir, okay na to, no? Ayan, okay na yan. Box nyo na yan. Pwede na yan. Negative naman yung lumabas. Next, summation tayo ng forces along x equals to 0. Assuming to the right, positive. Ano yung mga forces to the right? Nandyan si AB plus AL sine cosine. So, substitute mo lang yung AL. Negative 28.28 equals to 0. Therefore, magkano si AB? 20 kilonewton. Positive? Tama. Kung sakto yung ginamit nyo, maka-cancel lang yun, no? Next. Saan pa kayo? Ibig sabihin, by symmetry, si GH, this is also equal to GH. Ito, equal to kay FG. Tapos, yung paglalagay nyo ng ito ay aking lang naman to, ay aking natutunan sa aking prof nung college. Kapag magpapangalan daw kayo ng member, alphabetical, no? Unahin nyo yung mauuna sa letter. Kunyari, ayan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ayan. Kunyari, A, X. Huwag naman X, A. Sa ganda daw, tignan nyo A, B. So, ngayon, kapag nakapag-solve na kayo, highlights nyo na lang yung mga na-solve na nating member. Saan naman tayo magne-next dyan? Sa B, no? Kasi kapag sa B, 1, 2, 3. 3 yung nakita nating nakakonect. Meron ka ng value yung isa, ibig sabihin, 2 na lang yung unknowns mo. At join B. Parang awa nyo na, baka mamaya nakakita ako at joint B, walang forces na nakalagay, no? Tapos, nag-summation ka ng forces horizontal, forces vertical, no? Makikita ko naman kung naiintindihan nyo yung solution nyo, no? So, sa point B, ang mga nakakonect, ito si joint B. So, this is BC, AB. Lagi na lang naka-assume na tension, no? Hinihila yung joint. Then, ano to? BF. BL pala, sorry. BL. May external force ba nakakonect? Wala. Di wala kang lalagay.
O, edi summation tayo ng forces vertical or along y equals to 0. Ano ni mga forces vertical to vertical? BL. Meron pa? O, anong value ng BL? May bonus palang points na ganyan. So, ang tawag po dyan ay zero force member. No? Ang tawag dyan ay zero force member. Sir, para saan yan? Wala, dinesign lang yan, pero hindi siya nagkikerry ng actual load. Kaya, kahit tanggalin nyo yung member na yan, stable pa din yan. Yan yung mga pabigat lang, no? Sa structures. Mga hindi naman kailangan, pero nando doon. No? Yun yung natawag na zero force member. Sir, paano tayo makakita ng mga zero force member? Paano tayo makakita ng zero force member? By inspection lang. E di hanap ka ng joint na minsan walang external force. Kagaya dito, pag nag-joint ako dito sa B, pag nag-forces vertical ako, sure ako na walang value to. Pero kung naglagay ako ng value dito na 10 kN, edi yung value nun 10. Kasi nga, actually loaded lang siya. So, ibig sabihin, since yan lang naman yung force na nando doon, so, kung ano yung force mo dito, yun lang din yung force na binubuhat na. Yan. Yun yung actually loaded. No? So, again, kahit tanggalin mo yan, di ba, kunyari, tinanggal mo tong member na yan, sabi mo, pabigat lang, ano lang yan, display lang yan, ano. Ayan. Ay, Barbie. Di ba, makikita nyo na triangle pa rin yung nabuo niya. No? Kahit wala yan, stable yung structures natin, no? Pero kung wala yan, tapos naglagay ka dito ng force, mali yon. Kasi di ba ang sabi nga natin sa truss, yung mga force natin ay nag-act lang sa joints. No? Yan. So, sir, sige, tanggalin mo na yan. Oh. Di ba? Triangle pa din. So, yun yung tinatawag na zero force member. Sa exam, minsan bibigay ako ng ganun. Tinatanong kung ilan yung zero force member dun sa truss. So, ibig sabihin, si BL by symmetry, equal lang din yan kay FH. O, next. Summation tayo ng forces along X is equal to 0. So, we have to the right positive, BC minus AB equals to 0. Therefore, BC minus 20 is equal to 0. So, BC is equal to 20 kN. So, kapag positive tension yan, ha. Again, ano lang to, for discussion purposes. Next. Na-equal din yan kay, saan siya equal? EF. Naglag? Wala, nag-Japan. Hindi ba? Okay, so simplify natin ano yung mga nakuha nating values. Oh, checkan mo to, yan. Ito. Ay, mali. Oh, next. Saan naman? Kapag nag-C tayo, ilan ang unknown? 1, 2, 3, 4. Apat yung member. Isa pa lang yung nasa-solve natin. So, saan tayo mag-start? Sa L. Pwede sa L kasi ilang member to? 1, 2, 3, 4. Ilan na yung na-solve natin? 2. Tapos ito 0 pa nga to eh. Actually 0 din to. Sige. Matagal to pagka maraming joints. Sir, bakit joint? Diyos ko po. No? At joint, anong joint na tayo? Letter L. Kaya nga may next topic to, which is the method of section. Para bibigyan kayo ng maraming choices. At joint T. L ba yun? At joint L, ano ni mga forces na nakakonect?
Ito, may downward force tayo na... Uy, mag-straight ka. Ayaw ma-straight. Parang si Sir Mike. Ayaw ma-straight. AL. This is BL. CL. CL ba to? Then, and then, LK. JKL. KL pala. Okay. Yung slope nito, ito yung mga slope natin, di ba? Ito yung joint L. Delete. Ayan, yan yung mga nakakonect. Di ba may mga... Ayan. Di ba tinuruan din kayo ni Sir Emil ng rotated axis? Nag-rotate kayo ng axis, hindi? Nag-rotate. Pero si BL, anong value ni BL? 0. Si AL, negative 28.28 kineso. No? Ayan. Si CL, ito yung nahanap natin. Tapos si KL. Sir, pwede bang mag-rotate ng axis? Pwede. No? Okay, i-rotate na. Pwede yan. Mag-rotate tayo ng axis. So, ito na yung magiging X prime. And then, ito na si Y prime. Edi angle niyan. Ito, 0 naman yan. Disregard mo na yan. Kahit wala na yan. So, summation ng forces along X prime is equal to 0. Ano-ano yung mga forces sa X prime? CL equal to 0. And then summation ng forces along Y prime, that is equal to 0. Ginamit nyo to sa yung mga nag-i-inclined na mga force, di ba? So, ano yung mga forces along Y prime? So, KL minus AL equals to 0. So, KL minus negative 28.28. So, KL is equal to negative 28.28 kilonewton. So, okay lang yan. Na-equal din kay... titignan nyo din kasi siya equal din, ha? So, si KL equal yan kay pareng HI. No? Tapos, si LC equal kay HEH. And then, KL. LKL. Equal kay HI. Okay? Sabi niya, sir nga ba? Oo, kung nakita niyo yung meme nun sa Facebook, kung di ako nagkakamali, pakadami talaga ng member. Tapos pinagamit method of joins. Iiyak na lang talaga eh. So next, ano na yung member na kailangan natin? Saan tayo magjo-join? Kapag nag-join ako kay K, syempre engineering judgment pa rin, ha. Meron ito, 1, 2, 3, 4, 4 na member. Kaso isa pa lang yung nakikita nyo. Wag ka na dito kasi 3 yung nawawala. So wala kang masasolve niyan, syempre. KC kasi may 4 na member. Ay, perfect. Edi C. Pagka kayo join C, nahirapan ko sa sarili ko. Para lang pampaganda ng drawing. Actually, masaya tong truss. Mabusisi lang, lalo na pagka method of joints. And then, yung sa method of section naman, kayo yung mag-iisip ng kung saan kayo magka-cut ng section. No? Kunwari, nasa section 247 na kayo, ganyan. Ano section niya? 24 feet 1. So, di ba ang sabi natin, assume natin tension. This is member, anong member to? CK. And then, ito member CD. Ito, BC. Tapos, ito, anong member to?
CL na 0. Tama? CL 0, tapos si BC 20. So, lagay nyo lang yung value nito. This is 20. Anong pwede nyo gamitin? Again, anong gagamitin natin? Forces, vertical, and forces horizontal. So, ito yung joint C mo, ha? So, summation tayo ng forces. X is equal to 0, assuming to the right positive. So, you have CD minus BC equals to 0. Therefore, CD minus 20 is equal to 0. CD is 20 kilonewtons. Na equal din yan kay by symmetry. Nasaan si CD? DE. Tama? Next, anong pwedeng gamitin? Summation naman ng forces. Y equals to 0 to the right. Upward pala. Upward positive. So, we have CK minus 10 equals to 0. Therefore, CK is equal to 10 kilonewtons. Saan siya symmetry? I. Pero kung isa-solve nyo din yung kabila, same talaga yung makukuha nyo kasi same yung loadings, diba? So, na-solve na natin si siya CD. Okay na yan. Tama na. Saan naman tayo? Letter K. Lord. Sa joint K. Pero okay lang. 4 na member lang naman yung nakadrawing. Diyos ko po, Rude. At joint K. Ayan. Ito na yung yung pwede nyo na again gamitan ng rotated axis. So, ito. Again, makikita nyo naman may pattern talaga to ng pagsosolve. Sabi ko nga, lagi nyo lang i-assume na tension. Laging away yung mga force na ilagay nyo. No? Makikita nyo yan. Okay, so ano yung mga force natin sa taas? JK. Buwan. Then KL. And then KC tsaka KD. CKCD. CDK. Okay. Ayan yung mga member na nakakonect dun kay joint K. Na may slope. Ano yung slope ni DK? Sir, hindi namin kita. Teka lang. Hindi. Titignan nyo yung slope. Ito siya, di ba? So, ano yung horizontal niya? 4 vertical, 2 horizontal. Tama? Nasundan ha. Nagkasundo tayo doon ha. 2 horizontal, 4 vertical. Ano yung hypotenuse? Square root. 2 square root of 16 plus 2. 20 square root 5. 2 square root of 5. Okay, may mga values na alam natin mga values. That is may mga values natin. Si KL, may value tayo. That is negative 28.28. Si CK, may value tayo na positive 10. Sir, gagamit ba tayo ng rotated axis? Wag na kasi parang mahirap na mag-ano ng angle. So, gagawa ka ng Cartesian plane mo dyan. Ano yung angle natin dito? This is 45. This is also 45. No, kasi straight line to, di ba?
Okay. So, sir, paano natin ito isa-solve? Dalawa yung unknown. Sino nawawala? Si JK and si DK. Si Juan Carlos tsaka si Dragonite. So, summation tayo ng since two unknowns, the two equations, two unknowns. Summation ng forces along x is equal to 0. To the right, positive. So, ano ni mga forces x? JK cosine of 45 plus DK. Ano yung x component ni DK? 2 over 2 square root of 5. Ano pa? Minus KL. Negative 28.28 cosine of 45 equals to 0. Simplifying, so we have JK cosine 45. Alin Pythagorean? Yung hypotenuse plus DK 2 over 2 root of 5. Pag nilipat natin to sa kabila, magiging negative pa rin. Kasi positive, tas may negative, negative pa rin. So, negative 28.28 cosine 25, kung di ako nagkakamali, that's 19. 20? The negative 20. So, this is our first equation. Next, summation ng forces vertical or along y is equal to 0. Upward, positive. So, ano yung mga forces upward? Nandyan si JK. Sine of 45. Minus DK. Ano yung vertical component ni DK? 4 over 2 root of 5. Minus 10. Tama? Minus of KL. Negative 28.28 sine of 45 equals to 0. Simplifying, JK sine 45 minus DK 4 over 2 root of 5 equals, class, magkano to? Di ba negative 20 to? Positive 10. Tama. Ililipat mo sa kabila, magiging negative 10. Tama? Equation 2. So, how to solve for two equations, two unknowns? JK and DK. Paano ito ini-input sa calcu? Class, yung pag-input ng 2 square root of 5, no? Lagyan nyo ng parenthesis. Baka mamali kayo ng... Ang JK natin ay negative 42 kilonewtons and 0.447 na equal din to saan? Si JK equal sa IJ DI IJ. Same lang lumabas? Iba yun sa'yo. Hindi, iba yung kay Jared daw. Input mo ulit, Jared. Sige. Baka may kumontra, baka siya yung mali, no? Konti na lang. Last step. Yan na lang naman, tapos isang member sa gitna na lang. Medyo matagal talaga siya. So, medyo ano pa to, siguro kumbaga sa engineering subject. Tama? Negative din to? Positive. Sir, negative 23 yung kay Jeremy. Sige, magkakalculate na din ako para... Negative 23 talaga eh. Negative 20. Sige, negative 23. Teka, ako muna.
Simultaneous. Hindi ko alam ha. That is cosine 45. 1 divided by root of 5. Negative 20. Sine 45. Negative. Negative 23. Yung baka sa square root kayo nagkatalo ha, yung pagkalagay ng ano ng negative 7 point. Tama? Ayan. Okay? Alin. Negative 1 ata. Sir, yung 1 din sa negative. Talaga? Negative 50. Ay, 49 na. 1. Negative 1. Ako mali. Ano sa inyo? Mali ako? Ano sa inyo? Bakit sa akin? Ay, tsaka 1. Patingin nga na yung input niya. Oh, mali kayo na in-input. Yung sinasabi ko nga sa inyo, mali yung paglagay nyo ng ano, baka ganito kasi in-input nyo sa calcu. So, sit 2, tapos di ba parenthesis, ay ganito nilagay nyo? Tapos nilagay nyo 2 root of 5. Tama? Oh. Oh, mali. Dapat, di ba nga, 2 over, that 2 over, tapos parenthesis, 2 root of 5. Ipepemdas niya kasi yon. So, ang ginagawa ni calcu, 2, pagka ito yung input nyo sa calcu, that's 2 divided by 2, 1 times square root of 5. Di ba PEMDAS ang sinusunod ni calcu? Pero dito, 2 divided by, unahin nyo muna tong isolve. Bago yung, mag-iiba kayo dyan. Natama kayo sa x, pero sa y, mamamali kayo. Yan. Lagi nyo tatandaan to ha, mahalaga yung parenthesis na yan. O, lumabas na. Di ba, magkakamukha kayo ng sagot, pare-parehas kayo ng in-input. Kaya nung quiz din, may mga gumawa din ng ganun eh, may nagkamali din dun. Ako na. Ulit. Yes, tapos na. Oh, next. Okay. Assignment. Yung JD. Jack Daniels pala. No? Syempre, mamimili kayo dyan kung saan nyo mas gusto. Sa J ba or sa D? Sa D. Sa D tayo. Tama, mali. Siyempre, sira ulo ka ba? Magdidi ka pa. Sa J na. Sa J na ay Tatlo lang member sa J, papahirapan mo yung sarili mo, no? Ang tawag doon, again, engineering judgment, no? Siyempre, hindi mo naman napapahirapan yung sarili mo, hindi na para magpakabayani. Bahala kayo pagka ginawa nyo yun. This is JK, IJ, then JD. Ang JKIJ natin, negative. And then yung angle nito from the horizontal, 45. Force triangle pa ba to? Pwede na may force triangle, di ba? Pero syempre, mas ganoon na tayo sa gamay na gamay nyo na. Summation ng forces vertical is equal to 0, upward positive. So, wala namang upward.
So we have negative JK sine of 45 minus IJ sine of 45 minus JD equals to 0. So substituting negative 23.57 sine 45 minus negative 23.57 sine 45 equals to JD. So, magkano yung JD? Saan? Ito nasa ilalim? Hindi, wala na. Kasi di ba ang sabi natin, magjo-join tayo sa J. So, wala na yung external force dito. So, isasama mo lang si 20 pag nag-join ka sa D. Positive 33.33 kilonewton. Ayan. So, kung isa-summarize nyo siya, wow, isa-summarize pa na. So, pwede nyo siya i-summarize. Sabi nila, sir, wag na, isasulat pa namin yan sa plates. Pero ano yan, itatabulate lang naman yan. Nakatabulate, ang tawag din pala dito sa ilalim, ito yung bottom members or bottom chords. No? So, kung makikita nyo lahat ng bottom chords dyan, nasa tension. Tension to lahat. Mapapansin nyo, no? Tapos yung nasa taas, lahat ng compression member dyan, that is in compression. Kung isasama rin nyo siya, no? Then yung member, hindi mo na alam kung alin dyan. Bakit? Bakit ganon? Kasi para siyang ano, di ba? Parang beam lang. Let's assume na may beam ka dyan. Tapos simply supported siya, no? Tapos nag-apply ka dito ng loads. No? O kaya, di ba hinihila yan? So, ang tendency ng beam ay magde-deflect yan pag ganyan, no? Ayan, magde-deflect siya dyan. Dito sa neutral axis, kung tawagin, nasa, ayan. Ayan. So, dito sa part na yan kasi, ito yung nagiging tension and ito yung nagiging compression. So, parang pagka nagbigay ka dyan ng force dito sa part na yan, so, itong part na yan, nahihila yung member dyan. Tapos, yung nasa taas, nagiging compression. Kaya, kung makikita nyo, dito sa truss natin, ito, nagiging tension tong nasa ibaba, and then ito, compression. And then, yung nasa gitna, hindi na natin alam kung alin dyan yung tension, and alin yung compression. Yan yung mga members. Zero force member na huwag yung kakalimutan. Ayun. Actually, yung next topic na natin is method of section. Sa next meeting yon.